Bagamat ang ibang mga detalye ay binago para sa kapakanan ng pagsasatula, ang tunay na kasaysayan na ito ay masusing pinag-aralan at napatunayang totoo at naayon sa mga tunay na pangyayari. Mabutit nandyan ka na. Nagugutom ka na ba? Siyempre, gutom na. Hindi mo ba nakikita? Malapit Bakit bulag ka ba? luto. Hindi pa luto yung ulam. Bakit, Ali? Pwisit ka talaga. Bakit mainit yung pagkain? Niluluto ko pa kasi. Malapit Bakit? na. Bakit hindi mo tinanggal sa pagkakasalang? Ha? Bakit hindi mo pinalamig? Ha? Hindi ko pa kasi tapos lutuin. Parang Ali, hindi tapos. wag! Lagi na lang ganyan. Parang awa mo na! Pakinabang, pwisit ka! Ali, wag! Parang awa mo na! Araw-araw sinasaktan ko ang asawa ko. At naroon pa hanggang ngayon yung mga pasa para patunayan ito. Talagang hindi ko mapigilan ang sarili ko. At habang kinakwento ko ang kahinaan ko, hiyang-hiya talaga ako. Pero talagang binubugbog ko siya araw-araw. Nababastos ko ang asawa at mga anak ko. Pero talagang hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kung minsan pumupunta ako sa ibang syudad para lang hindi ko masaktan ang asawa ko. Maglalagi ako doon ng ilang buwan kung minsan taon, lalo na sa Istanbul. Ginagawa ko yun para maiwasan ang pananakit sa kanila. Ayos lang ba trabaho? Ayos lang, boss. Galing. Sige. Ituloy nyo lang yan. Sige na. Nagtrabaho ako bilang plasterer at maganda ang kita. Foreman ako sa aming trabaho. Pero ang lahat ng kinikita ko ay napupunta sa alak. Lagi kasi akong umiinom. Iinom kami mamaya, boss. Sasama ba kayo? Hindi ako pwede ngayon. Bakit? May trabaho pa. Alam niyo naman kung saan kami pumipesto eh. Doon sa lagi natin pinupuntahan. Punta tayo. Sige, puntahan ko kayo.
ganon. Nawalan ka ng tupa sa bundok? Paano natin babayaran yon? Wala na nga tayong makain? Ang bobo mo talaga. Parusahan ka sana ng Diyos. Lumayas ka dito. Maraş'tan bir haber geldi. Maraş'tan bir haber geldi dediler ki keşke Melik ölmeseydi. Ali, nandito Keşke kami. Melik ölmeseydi. Waiter, bigyan mo kaming dalawa ha. Oh, painumin ka Salamat. agad si Ali. Mukhang ayos na kayo. Ayos na. Oy, oy Melik, 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 ben kurbanım sana Melik. Sandali, bigyan mo pa ako ng isa. Oy Melik, 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 ben kurbanım sana Melik. Magsasara na po kami. Ha? Magkano lahat? 50,000 lira. Alam mo, wala akong dalang ganyang kalaking halaga eh. Bigay mo na lahat ng meron ka. Ako nang bahala sa huli. Oh, yan. Pwede pa ba akong umorder ng isa pa? Marami na po kayo nainom. Kung marami na akong nainom, hingi pa ba ako ng isa? Ha? Ay, Diyos ko. Gusto ko sanang tulungan niya ako. Sino? Lagi ko siyang kinakausap. Sino nga? Sino ba? Ito yung Diyos. Tignan mo ang bulaklak halimbawa. Mga bulaklak? Tumutubo sila. Tumutubo sila kahit nasa gitna ng dumi. Kapag nilagyan mo sila ng dumi ng hayop bilang pataba, nagiging maganda sila. Kaya nga, saan ang gagaling ang amoy nila? Sa dumi ng hayop. Hindi. Yung kanila mabangong amoy. Ang Diyos ay gumagamit ng pangit para lumikha ng maganda. Ha? Libre po yan. Salamat naman. Teka, nakikipag-usap ka ba sa Diyos? Kapag nagre-reklamo lang. Alam mo ba, kailangan mong kausapin ng Diyos, kaibigan. Kausapin mo siya na para bang anak ka niya. Ganun lang. Ganun lang ang dapat mong gawin. Maliwanag ba? Isipin mo yun. Si Allah, mahal na mahal niya ang mga bata. Pero hindi ako pwedeng umuwi sa amin. Kapag ginawa ko yun, tiyak na masasaktan ko na naman ang asawa ko ng gusto. Pag uminom ako, tiyak na magugulpi ko lang ang asawa ko. Pati nga pangalan ko, nakakalimutan ko. Pumunta ka kaya sa Saudi Arabia. Saudi Arabia? Bawal ang alcohol doon. Titigil ka sa pag-inom. Tumigil ng pag-inom? Tama, gagaling ka doon. Tiyak na gagaling kayo doon. Ano pong trabaho nyo? Sa construction. Siya ang pinakamagaling na mason sa buong Istanbul. Ayun naman pala. Sa Saudi Arabia, madaming kailangan ng kagaya nyo. Maganda pa ang kita. Maniwala kayo, hindi nyo matatanggal yan na kayo lang. Yun lang ang may papayo ko sa inyo. Ay, Diyos ko. Tulungan niyo po ako. Tutulungan ka niya. Tinutulungan niya yung mga tinutulungan ng mga sarili nila. Paano mga kapatid? Tama na muna yan. Oras na para muwi. Cheers.
Nagtrabaho ako sa Saudi Arabia. Ang tunay na pakay ko sa pagpunta doon ay hindi para kumita ng pera. Ang tunay na dahilan ko noon ay ang maalis ang aking pag-inom dahil ang sabi nila, wala daw alkohol sa Saudi Arabia. Nang dumating ako doon, tinanong ko yung mga kaibigan ko. Tinuro kagad nila sa akin kung saan ako makakabili ng alak. Tinutulungan ako ng Diyos. Isa pa, hindi ako pwedeng uminom dito. Talaga, tumigil ka na. Oo, tama ka dyan. Sa totoo lang, merong nabibiling alak dito pero hindi ako uminom. Totoo? Paminsan-minsan lang. Pupunta nga ako sa Mecca eh. Mecca? Nag-umre na ako. Sa isang taon, baka Hajj naman. Hindi ba magandang balita yun? Oo, magandang balita yan. Oo, ganun nga. Alam mo ba, nung nag-aaral tayo, hindi masyadong pinag-aralan yung tungkol sa relihiyon. Nag-aaral lang tayong manalangin sa wikang Arabo. Naalala mo ba? Pero iba na ngayon. Magmula ngayon, magiging debotong Muslim na ako, Sarah. At magiging mabuting ama ako sa mga anak natin. Sarah, ayaw ko nang uminom ulit. Sarah? Hello? Sarah? Ali, Akala ko ibinaba mo na miss eh. ka na naming lahat. Namimiss ko na rin kayo. Teka, wala na akong oras. Ihalik mo ako sa mga bata, ha? Kailan ka ba uuwi? Magpapadala ako ng pera sa inyo. وقت المخابرة انتهى رجاء المحاولة من جديد Paglipas ng isang taon, nagpasya ako na sumama sa Hajj kasama mga kaibigan ko. At ang nangyari, 4 na tao kaming sakay sa bawat kotse. Wala sa kanila ang gustong sumabay sa akin. Dahil bukod sa wala akong lisensya, hindi ako magaling magmaneho. Magagabi na nang dumating kami sa Mecca at pumasok kami sa Kaaba. At habang umiikot kami, ang panalangin sa gabi ay sinimulan na. At nang gabing yon, nanalangin ako ng panalangin panggabi ng unang pagkakataon sa buhay ko. Nakakapagod naman ang araw na ito. Sana bukas makapagpahinga ako. Hindi ako makapaniwalang nandito ako. Buong buhay ko'y pinangarap ko na ito. Maganda yan. Nangangahulog ang tinugon ng mga panalangin niya. Tama? Ali, meron akong gustong sabihin sa'yo. Sabihin? Gaya ng mga tao sa bansa natin, alam kong hindi ka pinalaking isang relihiyosong tao. Talagang namamangha ako sa'yo. Ang makita ka lang dito ay talagang nakamamangha. Tama ka. Marami din ako naging problema. Pero ang lahat ng yan ay nagbago na ngayon. Magmula ngayon, iiwan ko na ang lahat ng problema. Ang gusto ko'y maging isang debotong Muslim. Hindi lang sa relihiyon, pati sa ginagawa natin. Gusto kong tigilan ng pag-inom at mamuhay na mapayapa ang pamilya ko. Natutuwa kami nandito ka, Ali. Naway tanggapin ni Allah ang lahat ng panalangin mo. Hari nawa. Salamat. Ganon din ako. Gumagabi na. Matulog na tayo. Naway makatulog tayo na mahimbing. Bantayan kayo ni Allah. Bantayan din kayo ni Allah. Ali, dito ka ba matutulog? Doon tayo sa loob. Mainit kasi doon sa loob. Mas magiging komportable ako dito. Makapagpahinga sana kayo. Ganon din ikaw. Assalamualaikum.
Panginoon, paano ba kita maaabot? Hindi ko alam gawin yon. Pero alam ko na nandyan ka. Dumadalangin ako sa iyo ng buong puso. Nais kong ihayag mo sa akin ang sarili mo. Iligtas mo ako sa pagkakaalipin ko sa alak. Nais kong iligtas mo ako. Ikaw ay sa akin. Kilala ko kung sino ka. Ikaw si Jesus. Ikaw ay aking isasama, Ali. Kung ganon, anong mangyayari sa mga anak ko't aking asawa? Umalis ka na dito. Dahil ikaw ay sa akin. Nang magising ako sa aking panaginip, iba na pakiramdam ko. Nag-uumapaw sa puso ko ang kagalakan. Para akong lumilipad. Pinakiramdaman ko ang carpet para tingnan kung ako ay nasa lupa pa o lumilipad na. Gusto kong maranasan uli yung panaginip na yon, pero hindi na ako inaantok, kaya nawala siya ng tuluyan. Errol. Nakita ko si Jesus. Ali. Ano bang pinagsasabi mo? Ang sabi ko, nakita ko si Jesus sa panaginip. Kaharap ko siya. Totoo. Ano ba sinasabi mo, Ali? Gising ka na ba? Salamat sa'yo. Ali? Narinig mo yun? Ang alin? Yung boses. Yung boses ni Jesus. Ali, ano ba sinasabi mo? Ang boses ni Jesus. Marami ka nakain kagabi, kaya malamang binabangungot ka. Hindi. Ang gandang panaginip. Napakaganda. Errol, kung babalik ako sa pagtulog, makita ko pa kaya? Magandang ideya yan. Matulog ka na. May gawain pa bukas. Ali, sa akin ka. Hindi mo tatapusin ang gawain ito. Lisanin mo na ito. Narinig ko yung boses na nagsasabing lisanin mo ito. Naguluhan ako at natakot. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung boses na yon. Hindi ako makatulog dun sa loob ng aming tent, kaya nagpunta ako sa kotse at doon na lang ako natulog. Ali? Anong ginagawa mo dyan? Alis na ako. Alis na ako. Anong problema? Diyan ka ba natulog magdamag?
Magdamag ako hindi nakatulog. Lagi ko naririnig yung boses. Isang boses? Ay, Diyos ko. Anong sinasabi mo? Boses ni Jesus. Boses ni Jesus? Hindi lang nakatulog ng gusto si Ali kagabi. Tayo na. Huwag na nating pag-usapan yan. Magkita tayo sa Mina. Sige, susunod ako sa inyo doon. Hindi ka susunod doon. Sa akin ka, Ali. Errol! 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 Sa'yo na lang ako sasabay. Ano ibig mo sabihin? Pinipilit ng boses na umalis na ako. Susundin ko siya. Ali? Matagal mo na bang kilala ang taong yon? 15 taon. Sumakay ako sa kotse ko at nagtungo ako sa Akba kung saan ako nagtatrabaho. Pagdating ko doon, naligo ako. Bigla ko napansin ng lahat ng buho ko sa dibdib ay namuti na. Naisip ko na baka namuti dahil sa pawis at dumi. Kaya nilinis ko ito ng tuwalya. Pero talagang namuti na lahat. At bigla narinig ko yung boses na nagsasabing, masigit pa mga bagay dito ang ipapakita ko sa'yo. Kaya naman lalo akong natakot. Nang sandaling yun, isang matinding takot ang bumalot sa akin. Ngunit ibang uri ng takot ito na may kahalong kagalakan. Naramdaman kong kasama ko ang Diyos at tutulungan niya ako. Naramdaman ko rin na makakalaya na ako sa aking mga bisyo at problema, lalong-lalo na sa alak. Nang oras na yon, ang takot sa Diyos at ang kagalakang nararamdaman ko ang nagtulak sa akin para ako'y lumuhod. Pero hindi ako marunong manalangin, ni hindi ko alam ang sasabihin. Ang nasabi ko lang, Opo, Panginoon. Ano man ang ninanais niyo sa akin, magmula ngayon gagawin ko. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Kahit na ano pa ito. At nung gabing yon, narinig ko uli yung boses na yon na nagsasabing umuwi ka agad ako. Hindi ako nagdalawang isip. Inimpake ko ang lahat ng gamit ko at umuwi ako. Ang lahat ng kapitbahay ko ay nagtipon sa aming bahay. At talaga namang masayang-masaya ako. Alam din nila na sinasaktan ko noon ang aking mga anak at ang aking asawa. Pero gusto pa rin nila ako. Ng mga sandaling yon, isang tinig ang nagsabi sa akin na ako ay tumayo. Meron akong gustong sabihin sa inyo. Habang ako'y nasa Saudi Arabia, nakita ko si Jesus sa panaginip. At hinipo ako ni Jesus. At gusto kong malaman yung lahat na ako'y isa ng Kristiyano. Isa na akong Kristiyano.
Kayong dalawa, matulog na kayo. Sarah, totoong Kristiyano na ako. Pero paano? Paano ka naging Kristiyano sa Saudi Arabia? Habang nandun ako, si Jesus ay dumating sa akin sa panaginip. Hindi po ako. At binigyan niya ako ng matinding kagalakan. Sinabi niya na ako ay para sa kanya lang. Nakaramdam ako ng pag-ibig para sa kanya. At ngayon, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Bakit, Ali? Ano bang problema? Sarah, mahal na mahal kita. Kahit na noon pa. Hindi na kita sasaktan kahit kailan. Pinatawad na ako ng Diyos. Maaari bang patawarin mo rin ako? Pinatawad na kita. Bakit ka umiiyak? Ha? Ano problema? Sarah, ngayong Kristiyano na ako. Pero ikaw hindi. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Oo, sige, Ali. Kung ikaw ay naging Kristiyano na, ganun na rin ako. Nang gabing yon, ang tahanan ko'y punong-puno ng kapayapaan. Kaya lang, ako at ang aking asawa ay walang kilala kahit na isang Kristiyano. Kinailangan ko magtrabaho, kaya bumalik ako sa dati kong trabaho bilang isang plasterer. At alam mo ba, hinipo niya ako sa panaginip ko. Hoy, binabayaran ba kayong dalawa para mag-usap o magtrabaho kayo dito? Oo, tama ka, boss. Kinakausap ko lang naman siya ng tungkol kay Jesus. Pinapaliwanag ko lang kung paano binago ni Jesus ang buhay ko. Kung gusto mo, bossing, ipapaliwanag ko rin sa'yo. O ano? Wala akong panahon sa kalokohan mo. Tigilan nyo na yan. Magtrabaho na lang kayo, kundi matatanggal kayo dito. Oo. Huwag kang mag-alala. Alam naman nilang magaling kay. Pinaalis din ako. At nakakita ako na ibang trabaho, pero napaalis ulit. Makakakita uli ako ng trabaho, pero hindi ako nagtatagal doon. Ang pagnanais na makapaghayag sa iba at sabihin sa kanila ang ginawa ni Kristo sa buhay ko at kung paano niya binago ang aking buhay ay napakahalaga na malaman ng mga di mananampalataya. Nagpunta ako sa Istanbul para humanap ng trabaho. 2 taon na ang nakaraan mula na makilala ko si Jesus. Pero wala pa rin ako nakikilalang Kristiyano at hindi ko pa nabasa ang bagong tipan. Madali ako nakakita ng trabaho sa Istanbul at nagtagal ako doon. At regular ako nagpapadala ng pera sa amin. Nang makausap ko ang asawa ko sa telepono, umiiyak siya na sinabi sa akin na namimiss na nila ako ng mga bata. Naging dahilan nito ng matinding pagkalumo at nagsimula akong uminom ulit. Hindi ko alam kung anong gagawin.
Litong-lito ako nun. Pero may isang tinig na nagsasabi sa akin na kailangan na akong umuwi. Naalala ko kung paano hinipo ako ni Jesus ano at nalaman kong tutulungan niya ako. Kaya umuwi na ako sa Marash. Sa Marash, may kumuha sa akin magtrabaho dahil sa alam ko at hindi sa pananampalataya ko. Masayang-masaya pa rin ako. Zara. Ay, Ang mga bata. naglalaro sa labas. Gusto mo tignan ko sila? Wag na. Hintayin mo na lang hapunan. Sige. Mag-relax ka na lang muna. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, Sarah. at ang buhay. Sarah, halika dito. Walang Dali. makakapunta sa Ama, kundi Sarah, sa bilis. pamamagitan Lumapit ng ka. Ama. Kung ako'y kilala nyo, Nandito. kilala Si nyo Jesus. rin ang aking Ano Ama. ba kasi nasabi mo? Mula ngayon ay Narito kilala sa loob nyo na ng siya. radyo si Jesus. Bakit naman siya papasok sa radyo? Sinabi sa kanya ni Felipe, Makinig ka. Panginoon, ipakita po nyo sa amin ang Ama, at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus. Ang pamagat ng palatuntunan ay panawagan sa kapayapaan. Kaagad akong kumuha ng ballpen at papel para sulatan ng istasyon ng radyo para humingi ng kopya ng bagong tipan. Natanggap ko ang aking kopya sa loob ng 10 araw at tuwan-tuwa ako. Hindi ko mapigil ang kagalakang nararamdaman ko. Binasa ko ang bagong tipan ng buong buo. At mula ng mga sandaling yon, nabago na ng tuluyan ang aking buhay. Sa totoo lang, nakita ng mga tao ang naging pagbabago sa buhay ko at sa aking pamilya. Napakasaya ko talaga. Ngayon, iniimbitahan ko ang mga tao sa bahay ko. At tinatanong ko sila, gusto nyo ba makita ang langit? Kung gusto nyo, pumunta kayo sa bahay namin. Maraming salamat. Sana lokohin ni Ali si Ahmed na basahin ang bagong tipan. Afet, hindi na kailangan lokohin ng asawa mo. Ang Diyos ang naglalapit sa atin sa pamamagitan ng pag-ibig. Natitiyak kong kakausapin ni Ali ang asawa mo. Malamang nandun na nga siya ngayon. Si Ali nagkaroon ng isang bagong katauhan. Napakahirap paniwalaan. Hindi naging madali ang aking kabataan. Pakiramdam ko, hindi ako mahal at inakwil ako ng pamilya ko. At na maging pastol ako, naramdaman kong totoo nga meron Diyos na buhay. Sa Kanya ko sinasabi mga problema ko at nararamdaman niya ang sama ng loob ko. Pakiramdam ko'y inaaliw niya ako at natagpuan ko sa Kanya ang kapayapaan. Matagal niyang pinakinggan ang mga problema ko at ang aking mga hinaing. Isang panaginip ang nagpabago ng buhay ko dahil hinahanap ko ang kaligtasan. At nakita ko ang kaligtasan sa Panginoong Hesukristo. Ito ang masasabi ko sa inyo, kayong mga pagod at nabibigatan. Nakikiusap ako sa inyo. Hanapin niyo ang tunay na Diyos at ibigay niyo lahat ng inyong mga problema sa Kanya. Kumusta? Tumayo na ba kayo sa isang lugar na walang tao ng gabi? Nakatingin sa kalawakan at namamangha kayo sa kagandahan ng mga bituin? O kaya, napapaligiran kayo ng bundok at mga bulaklak kagaya nitong batang pastol na si Ali? Ang ating dagling kasagutan ay ang kilalanin ang presensya ng Diyos sa kagandahan ng Kanyang mga nilikha. Pero hindi tayo laging sigurado sa mga salitang ating ginagamit. Hindi rin tayo nakatitiyak na maririnig niya tayo kahit ano ang sabihin natin. At lagi nilang sinasabi na sa bawat puso ng tao'y may kakulangan na ang tanging Diyos lamang ang makapupuno. Si Ali Pectas, bilang isang malungkot na pastol, ay kinakausap ang Diyos dahil nararamdaman niya na tunay na nandoon ang Diyos na buhay. Yung kakulangan sa kanyang puso ang naghangad na makilala niya ang Diyos.
Ninais na makaniig ang Diyos sa bawat sandali ng buhay niya. At ikaw, kaibigan, meron bang kakulangan sa puso mo na walang makapupuno? Kung iisipin mo, napakalapit lang ng Diyos, kumakatok siya sa puso mo at sinasabi niyang mahal ka niya. Papasukin mo ko sa iyong puso, papasukin mo ko at gagawin kitang tahanan ko at pupunuin ko yung kakulangan mo ng aking presensya, ng kaaliwan, ng kagalakan. Isa lang ang natitiyak ko, mahal na mahal ka ng Diyos, kaibigan. Sa maniwala ka o hindi man, alam mo ba, nagnanais siya na magkaroon kayo ng isang personal na relasyon. Inyo pong isipin, kung nawalan si Ali ng isa sa mga tupa, bilang isang pastol, ay iiwanan niya ang kawan ng tupa para hanapin niya. Ang nawawalang isa, matanong ko nga kayo, kung magkaminsan ba nararamdaman ninyo sa inyong sarili na kayo ay naliligaw? Ang inyo bang buhay ay walang kahulugan at ni wala talagang patutunguhan? Bigyan tinig ang iyak ng inyong mga puso. Hayaan niyo pong marinig ng Diyos ang tinig ninyo. Isa pa, buksan ninyo ang puso ninyo sa Kanya. Ito naman ang nilalaman ng panalangin. Kausapin natin ang Diyos at magkaroon tayo ng personal na ugnayan sa Kanya. Kung kayo'y nawala sa bundok o kaya sa disyerto o sa ilang na lugar, hindi ba kayo sisigaw ng saklolo? Itinuturo sa atin ng Biblia, maaari tayong tumawag sa Diyos at magkaroon ng isang relasyon sa Kanya bilang ama sa anak. Si Ali ay nanampalataya nang dumating sa kanyang Panginoon sa isang panaginip. Napakaganda nga ng kanyang panaginip. Gusto niyang balikan yon at maranasang muli ang lahat ng mga nangyari. Maaring piliin ng Diyos na bigyan ka rin ng isang panaginip, kaibigan. Pero ang nais kong malaman ninyo, hindi nyo kailangan ng isang panaginip para lang makilala nyo si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas at magkaroon kayo ng isang personal na relasyon. Ang kailangan nyo lang ay manalangin. Kailangan nyo siyang tanggapin sa puso ninyo. Huwag kayo matakot. Ang sabi ni Jesus, ako ang mabuting kordero. Minamahal ka niya at nang dahil dyan ay namatay siya para sa iyo. At saka tinanggap tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Kung ganon, handa na ba kayong tanggapin siya? Sa pamamagitan ni Jesus ay pinatawad ang ating mga kasalanan. Ang kailangan nyo lang gawin, buksan ninyo ang puso ninyo kay Jesus. Kung gusto nyong gawin to, mga kaibigan, mga kapatid, samahan niyo ako sa panalangin. Sundan ninyo ang mga sasabihin ko na parang ito'y sa inyo. Makapangyarihan Diyos, dinggin mo po ang aking mga panalangin. Tinatanggap kong ako'y makasalanan at naniniwala ako na isinugo mo si Jesus para magkaroon ako ng kaligtasan. Tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Patawarin mo ang aking mga kasalanan at linisin ako. Bigyan mo po ako ng kalakasan na makalakad ako ayon sa iyong kalooban. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.